4 na kabanata. Nakarating kay Herodes na pinuno ng Galilea ang balita tungkol kay Jesus, kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, Si Juan na tagapagbautismo yun. Siya'y muling nabuhay, kaya nakakagawa ng mga himala. itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe, sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga sa hari, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan, kaya't pinapugutan niya ito sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Nang mapalitaan naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng mga bayan at palakad na sumunod sa kanya. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. sabi ni Jesus. Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin niyo rito. sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na at sinasangkot ng mga alon sapagkat pasalukat sa hangin. Nang madaling araw ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ng mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot! Ako ito! sinabi ni Pedro, Panginoon! Kung talagang kayo nga yan, papuntahin ninyo ako sa inyo diyan sa tubig! sumagot siya. Halika! Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon!
Sagipin ninyo ako! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo, ang anak ng Diyos. Sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating siya sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating, kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay gumaling. 15 kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya ay tinanong nila. Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga turong minanatin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa parahang ipinag-uutos. Sinagot sila ni Jesus. Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong minanang mga turo? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga turo. Mga mapagkunwari, tama ang sinabi noon ni Isaias tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang turo ng tao'y sinasabi nilang aking kautusan. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay pupunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Ipaliwanag na po ninyo sa amin ang talinghagang ito. at sinabi niya, Pati ba kayo'y malaring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay itinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naayon sa binalang turo. umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananea na naninirahan doon at sumigaw, Panginoon, anak ni David, mahapag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban ng demonyo at labis na pinapahirapan. Ngunit hindi siya pinansin ni Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Palisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagpakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus,
Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata upang ihagis sa mga aso. Tunay nga po, Panginoon. Tugon ng babae. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. at noon di gumaling ang kanyang anak. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? Para sa ganito karaming tao sa ilang na ito. Ilang tinapay ang darian? tanong ni Jesus sa kanila. 7 po. Sagot nila, At mayroon pang ilang maliliit na isda. pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinauwi ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magada.